Alright mga Lodi Bros, so ngayon lang tayo magre-review ulit ng hindi tayo nakasakay sa motor. So, ilang sunod-sunod na bagyo na yung dumaan, so ang hirap mag-ride and medyo na busy tayo. So ngayon natanggap nyo na yung mga bonuses nyo, for sure meron na kayong budget. At gusto mong bumili ng 125cc na scooter. Kung hindi mo alam kung anong pipiliin mo, baka makatulong sa itong video na to. I-compare natin yung apat na pinakakilalang mga scooters per brand. So syempre hindi mawawala ang Click 125 ng Honda, Bergman EX ng Suzuki, Brusky 125 ng Kawasaki / Modenas, and syempre ang Yamaha Mio Gravis 125. Alright. So base ito sa research ko and syempre sa actual ride experience natin para mabigyan ko kayo ng idea kung anong motor yung nababagay para sa preference mo. Kasi iba-iba tayong riding style at syempre ng requirement. So simulan natin syempre sa engine. So pagdating sa engine performance, ang Honda Click 125 ay may 125cc ESP PGM FI single cylinder engine na mayroong liquid cooling system. Ang kanyang peak power ay 11 horsepowers at 8,500 RPM. And meron tong 10.8 Nm of torque at 5,000 RPM. Meron tong good mid-range for CD, smooth and quiet engine tuning. Ang Yamaha Mio Gravis naman ay merong 125cc air-cooled single overhead cam, fuel injected, and meron din siyang 9.3 horsepowers at 9.5 Nm of torque. Tuned ito for more relaxed city ride and efficiency than outright acceleration. Ang Suzuki Bergman EX naman ay merong 125cc air-cooled, fuel-injected na meron namang 8.4 horsepowers and 10 Nm of torque. So medyo nakadesign naman ito sa comfortable cruising and load carrying. Kaya medyo hindi ka naman hirap sa akyatin. At ito naman ang pambato ng Kawasaki / Modenas na Brusky 125. Meron din itong 125cc engine, fuel injected na merong 9.52 horsepowers and 10 Nm of torque. So medyo slightly sportier naman ang kanyang numbers kung ikukumpara mo sa ibang rivals niya. Kaya ito ay good for city with occasional short highway bursts. So kung pag-uusapan natin ang engine, lamang na lamang pagdating sa speed ang Click 125i. And then halos tabla naman sa horsepower yung Brusky 125 at Mio Gravis 125. At medyo nangungulelat when it comes to speed ang Bergman EX or Bergman Street 125. Okay, pag-usapan naman natin yung safety and braking. So when it comes to braking, lahat naman ito ay mayroong front disc brake at mayroon ring drum brake naman sa likod. Pero pagdating sa size ng disc brake, lamang naman ang konti ang Brusky 125 dahil meron tong 220mm front disc brake na medyo mas ramdam mo yung stopping power niya. Pagdating naman sa lighting and visibility, lahat naman to ay mga LED headlamps na. And syempre, hindi rin mawawala yung kanilang mga DRLs and mga LED taillights. Ang Brusky 125 ay meron lamang 760mm seat height. Ang Click 125 naman ay merong 769mm at ang Gravis at Bergman naman ang may pinakamataas na seat height which is 780mm. So kung pag-uusapan natin yung pagiging rider friendly especially sa mga hindi katangkaran na rider, Brusky 125 ang panalo. Dahil nga mababa lang kanyang seat height plus hindi sobrang bukaka ang kanyang upuan. Kung ikukumpara naman natin sa Bergman na merong 780mm seat height at malapad na upuan. Kaya medyo mag-struggle talaga dito kapag hindi katangkaran yung rider. Yung Click naman ang nasa may bandang gitna. Pero kung pag-uusapan naman natin is yung comfort habang nagko-cruising ka na, ang pinaka-komportable naman dito ay ang Bergman. Dahil meron itong cruising position at the same time makapal ang kanyang seat foam. Also, dagdag na rin natin sa comfort, mas malaki ang legroom ng Bergman EX kumpara dun sa tatlo. And then followed by Mio Gravis. And then yung pangatlo yung Brusky 125. And ang pinakamasikip para sa akin pagdating sa legroom ay ang Click 125i. Lalo na kapag ang height mo is nasa around 5'9" and above. So, medyo mas masikip para sa tuhod ng rider ang Click 125i. And also pagdating sa footboard, lamang na lamang ang Bergman EX 125. Pagdating naman sa storage and practicality, ang Gravis naman ang merong big underseat storage. Nasa around 25 liters. And pangalawa naman ang Bergman EX 125 na merong 21.5 liters capacity. And then syempre, ang may pinakamalilit na mga storage capacity underseat ay ang
Click 125i at ang Brusky, which is 14 liter capacity lang sila. So kung ang gusto mo ay may malawak or malapad na underseat storage, mag Bergman or Gravis ka. At ito ang isa sa pinaka-importanting feature ng motor, yung fuel tank capacity and yung kanyang fuel consumption. Ang fuel tank capacity ng Click 125i ay 5.5 liters. Ang Bergman naman ay 5.5 to 5.6. Ang Brusky 125 naman ay meron lamang 5.1 at medyo nangungulelat ang Gravis 125 na meron lamang 4.2 liters. Pagdating naman sa fuel consumption, ang claimed ng Honda ay 50.3 km per liter. Pero base sa mga research ko sa actual na mga experiences ng mga owners, ay meron lamang itong 45 km per liter. Ang Bergman EX naman or ang Bergman Street 125 ay merong 56.8 km per liter. Pero based sa experience ko dahil naging owner kami ng Bergman, umabot din naman siya sa around 45 to 55 km per liter. Depende sa throttle habit mo. At ang Gravis 125 naman ay merong around 40 to 45 km per liter fuel consumption. Halos pareha sa fuel consumption ng Brusky 125. Medyo ang naging problema lang ng Mio Gravis 125 ay meron lamang tong 4.2 liters fuel tank capacity. Ibig sabihin, medyo mas maikli ang range ng motor na to. Kung medyo maglo-long ride ka, mas mapapadalas ang biyahe mo sa gas station para magpa-refill. Ang Click 125 ay merong range na around 250 to 275 kilometers per full tank. Ang Bergman naman ay merong 250 to 300 kilometers range per full tank. Ang Brusky 125 naman ay may around 200 km range in one full tank. At ang Gravis naman ay nasa around 180 kilometers lang. So ang verdict natin dito, ang Click at Bergman ang merong best combination ng fuel economy at usable tank capacity. Medyo nangulelat lang ang Gravis 125 dito dahil limited lang ang kanyang tank capacity. So reliability naman, syempre alam naman natin mga quality and magaganda yung mga brands ng mga motor na to. Pero syempre, ang isa rito medyo hindi pa natin ganun kasubok dahil nga nakipag-collab lang naman si Kawasaki kay Modenas at yun yung lumabas yung Brusky 125. So inantay pa natin kung ano yung magiging mga feedback. Pero so far yung Brusky 125 na nagamit ko, solid naman yung feel ng engine eh. Pero based sa judgment ko, yung mga plastic parts niya lang, may mga ibang parts lang na medyo, alam natin, medyo tinipid or medyo budget meal yung pagkakagawa. Pero pagdating naman sa engine reliability, smooth din siya at maganda rin yung power ng engine. And I can say solid naman yung feel ng engine. Kumbaga hindi siya yung parang magkakalas-kalas pag hinataw mo. So syempre, hindi pwedeng mawala ang presyo. So as of now, ang Honda Click 125 ay may 81,900 to 84,900 pesos. Yun yung standard and SE variants. Ang Yamaha Mio Gravis naman ay merong 84,900 SRP dito sa Pilipinas based sa mga dealers. Ang Suzuki Bergman EX naman ay nasa around 94,000 pesos. At ang pinakapanalo sa presyo dito, walang iba kundi ang Kawasaki Brusky 125 na nasa 75,000 pesos lang. So siya yung pinakamura when it comes to cash price. Ang isa lang talaga na gustuhan ko kay Mio Gravis is kapag magpapa-refill ka ng fuel, hindi mo na kailangan tumayo dahil yung filler cup niya ay nandun lang sa labas. Hindi katulad ng other three, nasa ilalim pa ng upuan yung tangke. So obligado ka pang tumayo. And also, si Gravis kasi, medyo maganda yung kanyang handling kung ikukumpara sa tatlo para sa akin. Dahil meron siyang lower center of gravity because of the tank placement which is nandun sa kanyang gulay board. So kapag nag-full tank ka, hindi siya top heavy sa feeling dahil nasa may bandang paanan mo yung bigat. So mas maganda siya sa banking. So anong pipiliin mo sa apat na to? So kung gusto mo ng fuel economy, tapos sigurado ka ng maaasahan yung motor, at merong dealership support na malawak, mag Honda Click 125 ka. Kung gusto mo namang nimble, dahil nga maganda sa mga cornering to, and then maganda yung handling, at wala ka namang pakialam kahit na medyo maliit yung tangke at maya ka magpapagas, mag Mio Gravis ka. Kung mas matibang naman sa'yo ang comfort at medyo social na mga datingan, tapos medyo mas malaki yung kaha ng gusto mong motor, syempre doon ka sa Suzuki Bergman EX. Pero kung ikaw yung on the budget, gusto mo lang rin ng isang reliable na motor na masasabi mong value for money yung kanyang specs, so pwede ka na doon sa Kawasaki Brusky 125. So I hope kahit papaano is nakatulong tayo sa mga Lodi Bros natin na naghahanap ng kanilang first 125cc na motor. Kung meron pa kayong mga questions or meron kayong gustong idagdag, so comment na lang kayo sa comment section. Maraming salamat sa lahat ng nanonood, and this has been your bro, nagsasabing always ride safe
and stay alive. God bless.